Mga minamahal naming maalam na pagtanda, natatakot po ba kayong madulas o magkaroon ng biglaang ubo sa gabi habang nasa inyong kwarto? Ang silid na dapat sana ay inyong santuwaryo, ang lugar ng kapahingahan at pagpapagaling ay maaaring may nakatagong panganib, mga bagay na tahimik na nagiging mamamatay tao. Para po sa inyong kapakanan at kaligtasan, nandito po kami upang ibunyag ang apat na bagay na yan, ipapaliwanag kung bakit sila delikado, at bibigyan kayo ng mga simpleng solusyon para sa inyong kapayapaan at kalusugan. Manatili po kayo hanggang dulo dahil ang impormasyong ito ay mahalaga para sa inyong kaligtasan at kapayapaan ng isip. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, Maalam na Pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Layunin po namin dito na magbigay ng tapat at maaasahang impormasyon para sa inyong patuloy na pagiging malakas at malusog. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Ang pagmamalasakit po ninyo sa kanila ay malaking tulong. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Alam po ninyo, habang tayo po ay nagkakaedad, ang ating mga katawan ay nagbabago. Ang balanse ay maaaring hindi na kasing tatag ng dati, ang paningin ay maaaring medyo lumabo, at ang ating mga baga ay mas nagiging sensitibo sa mga pollutants. Ang mga pagbabagong ito ay natural lamang at bahagi ng ating paglalakbay sa buhay. Ngunit, dahil dito, mas nagiging mahalaga ang pagiging maingat sa ating kapaligiran, lalo na sa lugar kung saan tayo gumugugol ng malaking bahagi ng ating oras, ang ating kwarto. Naiintindihan po namin na minsan ay mahirap na gumalaw o maglinis ng madalas, ngunit ang pagiging maalam ay isang malaking hakbang. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan at datos ng ating sariling pamahalaan, maraming aksidente para sa mga senior ang nangyayari mismo sa loob ng sarili nating mga tahanan, at ang kwarto ay isa sa mga lugar na madalas pagmulan nito. Ang simpleng hindi pagpansin sa maliliit na bagay ay maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan tulad ng pagkabali ng buto o pangmatagalang sakit sa baga. Sa video na ito, ating bibigyang liwanag ang apat na karaniwang silent killers na matatagpuan sa maraming kwarto ng mga Pinoy senior, ipapaliwanag kung bakit sila delikado, at bibigyan kayo ng mga simpleng solusyon para sa inyong kapayapaan at kalusugan. Handa na po ba kayo? Simulan na po natin. Una, pag-usapan natin ang madulas na sahig o hindi nakapirming alpombra banig. Marahil ay sasabihin nyo, ano naman ang delikado sa sahig o alpombra? Ngunit, ayon sa mga pag-aaral, ang pagkadulas o pagkahulog ang numero unong sanhi ng pinsala at maging ng kamatayan para sa mga senior. Ito ay dahil sa paghina ng ating mga buto at mas mabilis na pagkawala ng balanse habang tayo ay tumatanda. Ang isang simpleng pagkadulas na dati ay tatawanan lang natin noong bata pa tayo, ay maaaring magdulot ngayon ng bali sa balakang o matinding pinsala sa ulo, mga pinsalang maaaring maging sanhi ng matagal na pagpapagaling, pagkawala ng kalayaan sa pagkilos o mas malala pa. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Kung ang inyong sahig ay madalas nabasa, lalo na kung galing kayo sa banyo o kung galing kayo sa labas at nabasa ang inyong paa, ito ay agad na nagiging delikado. Ang mga pinakinis na sahig na gawa sa tile o kahoy, lalo na kung bago ang wax, ay lubhang madulas. Bukod pa rito, ang mga alpombra o banig na hindi nakapirming maigi, na madalas makikita sa gilid ng kama o sa tabi ng pinto, ay isang malaking bitad. Habang kayo ay naglalakad, lalo na kung madilim o nagmamadali, madali itong matapak at madulas. Marami pong senior ang nadisgrasya dahil lang sa simpleng banig na gumalaw sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya, ano ang pwede ninyong gawin? Una, siguraduhin na ang inyong sahig ay laging tuyo. Kung may natapon na tubig, agad itong punasan. Kung bagong linis ang sahig at may wax, maghintay na matuyo ito bago maglakad. Maaari ding gumamit ng non-slip na floor wax kung mayroon. Pangalawa, tiyakin na ang lahat ng alpombra o banig sa inyong kwarto ay nakapirming maigi. Kung mayroon kayong banig o alpombra na gumagalaw, maaari kayong gumamit ng non-slip pad sa ilalim nito. Ito ay isang uri ng goma na inilalagay sa ilalim ng alpombra para hindi ito madulas. Kung hindi po madaling makahanap ng non-slip pad, pansamantalang iwasan na lang po muna ang paggamit ng mga madaling gumalaw na alpombra, o magtanong po sa inyong anak o apo kung saan makakabili sa inyong lugar.
Pangatlo, laging magsuot ng sapatos o tsinelas na may sapat na kapit sa sahig. Iwasan ang paglalakad na nakayapak o nakasuot ng medyas lamang sa madulas na sahig. Marami na pong nakatikim ng pagkadulas dahil sa maling tsinelas. Ang paggawa ng maliliit na pagbabagong ito ay malaki ang maitutulong sa kaligtasan ng inyong mga paa at ng inyong buong katawan. Huwag po nating maliitin ang panganib ng pagkadulas. Ang pagpapatuloy sa gawaing ito ay lubhang nagpapataas ng inyong panganib sa matinding pinsala. Ngayon po, tuklasin naman natin ang ikalawang panganib na nakatago sa inyong kwarto, barado o lumang air filters at maruming ventilasyon. Maraming kwarto ng Pinoy ang may aircon o electric fan. Ngunit madalas, nakakalimutan nating linisin ang mga filter nito o ang mga blades ng fan. Ang akala natin ay nagpapalamig lamang, ngunit ang totoo, kung marumi ang mga ito, ay mas lalo pa nating nilalanghap ang mga alikabok, molds, fungi, at iba pang maliliit na particle na maaaring magdulot ng sakit sa ating mga baga. Para pong may alikabok na pumapasok sa ilong at lalamunan nyo. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating respiratory system ay mas nagiging sensitibo. Ang paglanghap ng maruming hangin ay maaaring magpalala ng asthma, magdulot ng allergies. Ito po ang mga bagay na nagiging sanhi ng inyong mga alerhiya, magpalala ng bronchitis, o maging sanhi ng matinding ubo at sipon. Ito ay maaaring humantong sa pulmonya, na isang malubhang sakit para sa mga senior. Isipin niyo po, buong gabi kayong humihinga ng hangin mula sa inyong aircon o electric fan. Kung ang hangin na iyon ay puno ng alikabok at mikrobyo, para na rin kayong naglalagay ng lason sa inyong katawan habang natutulog. Maraming senior ang nagtataka kung bakit madalas silang sipunin o inuubo, ngunit hindi nila alam na ang pinagmulan ay nasa kanilang sariling kwarto. Kaya, ano ang dapat ninyong gawin? Una, linisin o palitan ang air filter ng inyong aircon ng regular. Kung window type, alamin kung paano linisin ang filter nito. Madalas po ay nasa manual ng inyong aircon ang paraan ng paglilinis, o maaari pong magpatulong sa inyong anak o apo. Ang paggawa nito ay makakatulong upang maging malinis at sariwa ang hangin na inyong nilalanghap. Pangalawa, linisin ng madalas ang mga blades ng inyong electric fan. Gumamit ng basang tela upang punasan ang bawat blade at alisin ang alikabok. Maraming alikabok ang naiipon sa mga blades na ito na ikinakalat lang sa buong kwarto kapag pinagana. Pangatlo, siguraduhin na may sapat na ventilasyon ang inyong kwarto. Kung maaari, buksan ang mga bintana sa umaga para makapasok ang sariwang hangin at makalabas ang lumang hangin. Kung minsan ay mayroon pong mga bintana na mahirap buksan o hindi na ginagamit. Mahalaga po na siguraduhin na may sapat na ventilasyon, lalo na kung hindi gumagamit ng aircon. Ang paghinga ng malinis na hangin ay mahalaga para sa inyong pangkalahatang kalusugan at kapakanan. Ang paggawa ng maliliit na pagbabagong ito ay malaki ang maitutulong sa kalusugan ng inyong baga at maiiwasan ang mga sakit na dala ng maruming hangin. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong tahimik na mamamatay tao, maling pagkakaayos ng mga kable at wire. Maraming tahanan ng Pinoy ang may iba't ibang kagamitan sa kwarto, telebisyon, radyo, electric fan, charger ng telepono, lampara. Natural lang na magkaroon ng maraming wire at kable. Ngunit kung ang mga ito ay magulo, nakakalat, o hindi nakatago ng maayos, sila ay nagiging mapanganib na trip hazard, para pong patibong sa daan, isang bagay na maaaring magdulot ng inyong pagkakatisod at pagkahulog. Isipin niyo, kung nagising kayo sa kalagitnaan ng gabi para uminom ng tubig o magpunta sa banyo, at madilim ang kwarto, madali kayong makakatisod sa mga nakakalat na kable. Ang pagkahulog na ito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala, tulad ng bali sa buto o pagkabagok ng ulo. Bukod sa panganib ng pagkahulog, ang mga magulo at nakabiting kable ay maaari ring maging sanhi ng sunog. Kapag ang mga kable ay nagkakagulo o nakayuko ng matagal, maaari silang uminit at magkaroon ng short circuit. Ito po ay ang biglaang pagliit ng kuryente na nagdudulot ng pag-init na magiging sanhi ng sunog. Bagamat bihira itong mangyari, mas mainam ang pag-iingat kaysa sa pagsisisi. Kaya, ano ang pwede ninyong gawin? Una, ayusin at itago ang lahat ng kable at wire. Gumamit ng cable ties o electrical tape upang pagsamahin ang mga wire at itago ang mga ito sa likod ng mga furniture o sa gilid ng dingding. Ang mga cable organizers po ay madaling makita sa mga hardware store o minsan sa mga murang tindahan sa palengke na makakatulong upang hindi kumalat ang inyong mga kable. Pangalawa, siguraduhin na ang mga kable ay hindi nakaharang sa daanan.
Kung may kable na nakakalat sa gitna ng kwarto, ilipat ito o ilagay sa gilid kung saan hindi ito matatapakan. Mahalaga na maluwag ang inyong daanan sa kwarto, lalo na sa gabi. Pangatlo, iwasan ang paggamit ng masyadong maraming extension cord o power strip sa isang saksakan. Ito ay maaaring mag-overload o lumampas sa kapasidad ng kuryente sa saksakan at maging sanhi ng sunog. Kung kailangan niyo ng karagdagang saksakan, siguraduhin na ito ay nakakonekta sa tamang source at hindi overloaded. Kung luma na ang inyong saksakan o mayroong problema, ipaayos agad ito sa electrician. Ang paggawa ng maliliit na pagbabagong ito sa inyong mga kable at wire ay malaki ang maitutulong hindi lamang sa pag-iwas sa pagkahulog kundi pati na rin sa pag-iwas sa mga panganib ng sunog. Ang kaligtasan po ninyo ang una. At panghuli, ang ikaapat na tahimik na mamamatay tao, labis na kalat o hindi kinakailangan na bagay. Hindi po lingid sa kaalaman natin na maraming kwarto ng Pinoy ang mayroong iba't ibang gamit, mga lumang damit, tumpok ng mga magazine, lumang gamit na hindi na ginagamit, o mga souvenir. Ang kalat ay hindi lamang nakakapagpatambak ng alikabok, kundi nagiging sanhi rin ng maraming panganib. Una, tulad ng mga kable, ang mga kalat ay maaari ding maging sanhi ng pagkakatisod at pagkahulog. Kung ang inyong daanan ay puno ng mga bagay, madali lang matapakan ang isang bagay na magiging sanhi ng inyong pagkadulas. Pangalawa, ang labis na kalat ay maaaring maging pugad ng alikabok, amag, at iba pang allergens. Ito po ang mga bagay na nagiging sanhi ng inyong mga alerhiya na maaaring magdulot ng problema sa paghinga, lalo na para sa mga senior na may hika o alerhiya. Ang mga lumang pahayagan, libro, o tela ay madalas na pinagmumulan ng alikabok. Bukod pa rito, ang kalat ay maaaring maging kanlungan ng mga peste tulad ng ipis at daga na nagdadala ng sakit. Pangatlo, ang kalat ay nakakaapekto rin sa ating mental na kalusugan. Ang isang magulo at masikip na kwarto ay maaaring magdulot ng stress at pagkabalisa na makakaapekto sa kalidad ng inyong tulog at pangkalahatang kapayapaan ng isip. Mas mahirap magpahinga at magkaroon ng malinaw na isip sa isang magulo at masikip na espasyo. Kaya, ano ang dapat ninyong gawin? Una, mag-declutter. Simulan ang proseso ng paglilinis sa inyong kwarto. Tingnan ang bawat bagay at tanungin ang inyong sarili, kailangan ko ba ito? Ginagamit ko ba ito? Kung hindi, isaalang-alang ang pagtatapon, pagdodonate o pagbebenta nito. Maaari po ninyong ibigay sa mga nangangailangan o sa mga charity na tumatanggap ng lumang gamit. Hindi po kailangan na gawin ito ng sabay-sabay. Maaari kayong maglaan ng ilang minuto araw-araw para mag-declutter. Kahit isang maliit na bahagi lang ng kwarto kada araw ay malaking tulong na. Pangalawa, mag-organisa. Para sa mga bagay na kailangan nyo, maghanap ng tamang lalagyan o imbakan. Gumamit ng mga kahon, drawer organizers, o aparador upang maayos na itago ang inyong mga gamit. Ang pag-aayos ay hindi lamang nakakapagpaganda ng inyong kwarto, kundi nakakapagpadali rin ng paghahanap ng mga bagay at paglilinis. Pangatlo, panatilihing malinaw ang inyong daanan. Siguraduhin na walang anumang nakaharang sa mga lugar na madalas ninyong daanan, tulad ng sa pagitan ng kama at pinto, o sa pagitan ng kama at banyo. Dapat po ay maluwag at walang harang ang bawat sulok ng inyong kwarto para makagalaw kayo ng malaya at ligtas. Ang pagkakaroon ng malinis, maayos, at walang kalat na kwarto ay makakatulong upang maging mas ligtas, mas malinis, at mas mapayapa ang inyong tirahan. Ito ay makakatulong sa inyong pisikal at mental na kalusugan na magresulta sa mas mahusay na tulog at mas kalidad na pamumuhay. Bilang pagbubuod, mga minamahal naming taga-subaybay ng maalam na pagtanda, tinalakay natin ang apat na tahimik na mamamatay tao na maaaring nakatago sa inyong kwarto. Ang madulas na sahig o hindi nakapirming alpombra, ang barado o lumang air filters at maruming bentilasyon, ang maling pagkakaayos ng mga kable at wire, at ang labis na kalat o hindi kinakailangan na bagay. Ang bawat isa sa mga ito ay may potensyal na magdulot ng seryosong pinsala o karamdaman, ngunit ang mabuting balita ay mayroon kayong kapangyarihan na baguhin ito. Ang pagiging maalam at paggawa ng maliliit na pagbabago ay susi sa pagprotekta sa inyong sarili at pagpapanatili ng inyong kalayaan at kalusugan. Huwag po ninyong baliwalain ang mga simpleng payong ito, ang mga ito ay susi sa inyong kaligtasan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin nyo ay makikinabang din sa impormasyong ito. Sana po ay ibahagi niyo rin sa inyong mga anak at apo para po sila rin ay matuto sa inyong mga natutunan.
At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na aming ibabahagi. I-click din po ang notification bell para updated po kayo. Malaki po ang pasasalamat namin sa inyong patuloy na pagsuporta. Anong mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? Mayroon po ba kayong mga katanungan tungkol sa kaligtasan sa tahanan o sa kalusugan ng mga senior? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin at mungkahi. Tandaan po, ang maliliit na hakbang na ito ay malaking tulong para sa inyong patuloy na pagiging ligtas, malusog, at para mas masaya ninyong masamahan ang inyong pamilya sa mahabang panahon. Manatili po kayong ligtas, malusog, at maalam sa inyong pagtanda. Maraming salamat po sa inyong panonood.